Dumating ang text message ng 7:15 ng umaga habang nagkakape ako sa aming kusina. Nagbago ang plano. Hindi ka nasasama sa cruise. Pamilya lang daw ang gusto ni Mama. Matagal kong tinitigan ang mensaheng yon. 15 taon ng pagsasama at ang asawa kong si Karina ay basta na lang akong tinanggal sa bakasyong ako naman ang nagbayad. Ang cruise ay aalis na sana sa loob ng 3 araw. Nakapag-file na ako ng leave sa trabaho, nakaimpake na ang mga gamit ko, at nakapaglipat na ng 500,000 para sa aming mga tiket, pati na ang dagdag na 150,000 para sa mga tour at panggastos. Pero lumalabas na hindi na pala ako pamilya. Ang pangalan ko ay Juanito Hun Reyes. 42 anyos na ako at hanggang noong Martes na iyon, akala ko ay maayos ang takbo ng buhay ko. Mayroon akong matagumpay na negosyo ng aircon installation sa Laguna. Binuo ko ito mula sa wala sa loob ng 18 taon, nagsimula sa akin at sa isang lumang truck. At ngayon, mayroon na akong 12 empleyado at mga kontrata sa kalahati ng mga gusaling pangkomersyo sa 3 probinsya. Nagkakilala kami ni Karina noong 27 ako at 24 siya. Nagtatrabaho siya bilang dental hygienist noon, laging nakangiti at laging pinapagaan ang loob ng mga tao. Ang nanay niyang si Teresita ay naging magalang naman noong mga unang taon, hindi ganoon kainit, pero sibil. Ang tatay niyang si Danilo ay ganoon din. Naroon sa mga pagtitipon ng pamilya, pero hindi talaga nakikipag-ugnayan sa akin. Akala ko ay dahil protective lang sila sa kaisa-isang anak nila. Ang cruise ay ideya ni Teresita, isang selebrasyon para sa ika-40 anibersaryo ng kasal nila ni Danilo. Tuwang-tuwa si Karina rito sa loob ng ilang buwan, pinapakita sa akin ang mga brochure, pinaplano kung anong mga port ang bibisitahin, at sinasabi kung gaano kaganda para sa lahat ang magkaroon ng dekalidad na oras ng magkakasama. Naglabas ako ng pera ng walang pag-aalinlangan dahil iyon ang ginagawa mo kapag masaya ang asawa mo. Sinusuportahan mo ito. Ginagawa mong posible. Pero ngayon, habang nakaupo sa kusina at nakatingin sa text message na iyon, sa screen ng phone ko, napagtanto kong ako pala ang nagpopondo sa sarili kong pag-etsapwera. Tinawagan ko agad si Karina. Sumagot siya sa ika-4 na ring. Ang boses niya ay masigla at masaya na parang walang mali. "Uy babe, nakuha mo ba text ko?" "Oo," sabi ko, pinapanatiling mahinahon ang boses ko. "Gusto mo bang ipaliwanag kung anong nangyayari?" Kasi kausap ni Mama si Papa kagabi at naisip nilang magandang pagkakataon ang cruise para sa pamilya namin na muling magkalapit. Alam mo na, mga kadugo lang, walang personalan. Walang personalan. Ang 2 salitang iyon ay may ginawa sa akin. 15 taon ng kasal at hindi pa rin ako itinuturing na pamilya ng mga magulang niya. At tila sumang-ayon naman si Karina sa kanila para tanggalin ako nang hindi man lang nakikipag-usap muna. "Karina, ako ang nagbayad para sa cruise na ito. Binayaran ko ang tiket mo, ang tiket ng nanay mo, ang lahat." "Alam ko at talagang pinapasalamatan namin yon," sabi niya, na parang isa akong mapagbigay na estranghero sa halip na asawa niya. Pero tungkol ito sa oras para sa pamilya. "Naiintindihan mo naman, di ba?" Hindi ko naiintindihan. Ang naintindihan ko ay mas pinili ng asawa ko ang arbitraryong definisyon ng pamilya ng kanyang ina kaysa sa aming kasal. "Kailan kayo aalis?" tanong ko. "Sa makalawa. Sa totoo lang, nasa bahay na ako ni Mama ngayon para tulungan siyang mag-empake. Dito muna kami matutulog ngayong gabi at bukas, tapos didiretso na kami sa port ng maaga sa Biyernes. Kaya, hindi na pala siya uuwi." "Sige, magkita na lang tayo pagbalik niyo," sabi ko. "Sige, mukhang ayos yan. Love you." Binabaan niya ako bago pa ako makasagot. Naupo ako sa kusinang iyon ng 1 pang oras, umiinom ng malamig na kape at iniisip ang bawat pagtitipon ng pamilya sa nakalipas na 15 na taon. Bawat Pasko, kung saan si Teresita ay may mga patama na mas deserve ni Karina ang higit pa sa akin. Bawat okasyon kung saan halos hindi ako kilalanin ni Danilo. Bawat birthday at anibersaryo kung saan binibigyan ng mga magulang niya si Karina ng mga mamahaling regalo at ako ay wala. Sinabi ko sa sarili ko na hindi iyon mahalaga, na kampante ako sa aming kasal,
para hindi na kailanganin ang kanilang pagsang-ayon. Pero mukhang mahalaga pala iyon sa kanila, at mahalaga rin pala kay Karina, aminin man niya o hindi. Bandang 9:09 ng umagang iyon, tinawagan ko ang aking abogado. Si Atimir Isko Monteverde ang humahawak ng mga kontrata ng negosyo ko sa loob ng maraming taon at nagtitiwala ako sa kanya sa mga tapat na sagot. Isko, hypothetical na tanong. Kung ang isang tao ang nagbayad para sa bakasyon tapos biglang inalis sa listahan, pwede ba niyang kanselahin ang bayad? Depende sa sitwasyon, sabi ni Isko. Sino ang nagbayad? Sino ang bibiyahe? At ano ang relasyon? Ako ang nagbayad para sa asawa ko at sa mga biyenan ko para sa isang cruise. Tinanggal ako ng asawa ko pero inaasahan nilang ako pa rin ang magbabayad. May mahabang katahimikan. June, hindi ito hypothetical na tanong, di ba? Hindi nga, Isko. Kung ganon, ang payo ko ay i-document ang lahat. I-save ang text na yon. At oo, dahil ikaw ang nagbayad, may karapatan kang kanselahin ang mga ito. Paano naman ang bahay? Tanong ko. Bakit? Anong meron? Nakapangalan sa akin yon. Binili ko iyon, 10 taon, bago ko pakasalan si Karina. Kung gusto ko itong ibenta, pwede ba? Isa pang katahimikan. Mas matagal. June, anong pinaplano mo? Nagpaplano akong gumawa ng mga pagbabago sa buhay ko. Kailangan ko lang malaman ang mga option ko. Ginugol ni Isko ang susunod na 20 minuto sa pagpapaliwanag kung ano ang maaari at hindi ko magagawa ayon sa batas. Ang bahay ay sa akin, binili bago ang kasal gamit ang perang kinita ko bago ang kasal. Walang legal na habol si Karina rito. Ang mga bayad sa cruise ay galing sa aking personal na account, hindi sa joint account, kaya kontrolado ko ito ng buo. Ang aming joint account ay may lamang 300,000. Pero dahil pinanatili naming magkahiwalay ang aming pera sa buong kasal namin, ang malaking bahagi ng aking mga asset ay nasa ilalim ng aking kontrol. Isa pa, sabi ko, kung gusto kong umalis muna ng probinsya, baka ilipat ang negosyo, magiging komplikado ba ang divorce? Talagang gagawin mo ito? Sabi ni Isko. Hindi ito tanong. Talagang gagawin ko ito. Kung ganoon, hindi magiging komplikado ang paglipat, lalo na't wala kayong anak. June, kailangan kong itanong, sigurado ka na ba rito? Ang 15 taon ay mahabang panahon para itapon dahil lang sa isang cruise. Hindi ito tungkol sa cruise, Isko. Tungkol ito sa kung anong kinakatawan ng cruise na iyon. 15 taon akong tinatratong tagalabas sa sarili kong kasal at pagod na ako. Pagkatapos kong makausap si Isko, gumawa ako ng 3 pang tawag. Ang una ay sa cruise line. Oo, maaari kong kanselahin ang lahat ng 3 tiket na may buong refund dahil nasa labas pa kami ng penalty window. Mukhang naawa ang customer service representative nang ipaliwanag kong tinanggal ako ng asawa ko sa sarili naming anniversary trip. Ang ikalawang tawag ay sa aking realtor na si Maricel Cruz. Siya ang nagbenta sa akin ng bahay 17 taon na ang nakakaraan at ilang taon na siyang nagtatanong kung gusto ko itong ibenta. Maricel, natatandaan mo ba noong sinabi mong titriple ang halaga ng property na ito kung gugustuhin kong ibenta? June, totoo na ba ito? Ilis mo na ngayon. Gusto ko itong maibenta sa loob ng turn to araw. Sa anong presyo? Nagbigay ako ng halagang mabilis na mabebenta pero malaki pa rin ang kikitain ko. Mababa yan sa market value, pagtutol ni Maricel. Makakakuha pa ako ng dagdag na 5 million para sa iyo. Hindi ko na kailangan ng dagdag na 5 million. Kailangan ko itong maibenta ng mabilis. Kaya mo ba? Maipapaskil ko na ito ngayong hapon at malamang may mga offer na bukas ng umaga. Pero June, saan ka natitira? Sa lugar na hindi rito. Ang ikatlong tawag ay sa business partner kong si Theo Di Nolasco. 8 taon na kaming magkasama sa trabaho at alam kong matagal na niyang gustong bilhin ang share ko. Theo Di, natatandaan mo noong sinabi mong gusto mo ang buong pagmamay-ari balang araw? Oo, pero akala ko ang ibig mong sabihin ay sa susunod na 10 taon kapag nag-retire ka. Ngayon na ang ibig kong sabihin. Bigyan mo ako ng offer. 1 oras kaming nagnegosasyon. Mabuting tao si Theo Di at patas sa negosyo. Nag-alok siya ng 20 milyon para sa aking kalahati ng kumpanya na medyo mababa sa halaga nito,
pero may pangakong agarang cash at maayos na transisyon. Ihahanda ko ang mga papel sa Biyernes, sabi ni Theody. Pero pre, anong nangyayari? Napakabigla naman nito. Biglang naging simple ang buhay, sabi ko sa kanya. Lumalabas na, kapag pinakita sa iyo ng mga tao kung sino talaga sila, dapat kang maniwala. Noong Martes ng hapon, nakansela ko na ang mga tiket, nakalist na ang bahay ko, at pumayag na akong ibenta ang negosyo ko. Pagkatapos ay umuwi ako at nagsimulang mag-empake. Hindi lahat, yung kailangan ko lang. Mga damit, mahahalagang dokumento, at ilang bagay na may sentimental value. Ang lahat ng iba pa ay maiiwan na para sa pagbebenta ng bahay. Hindi tumawag si Karina noong gabing iyon o noong kinabukasan. Masyado siyang abala sa bahay ng nanay niya, malamang nagtatawanan kung paano nila ako matagumpay na naitsapwera. Sige, hayaan silang tumawa. Wala silang kaalam-alam sa paparating. Huwebes ng umaga, nakatanggap ako ng text mula kay Maricel. May 3 offer na agad. Ang pinakamataas ay ang asking price ko. Cash lahat. Gusto nilang mag-close sa loob ng 3 linggo. Oo, ang maikli kong sagot. Noong Huwebes ng hapon, pinirmahan ko na ang mga papel para ibenta ang bahay ko. Noong Huwebes ng gabi, pinirmahan ko na ang pagbebenta ng negosyo ko. Noong Biyernes ng umaga, habang malamang ay sumasakay na si Karina sa cruise ship kasama ang mga magulang niya, kinakarga ko na ang mga gamit ko sa truck at nagmamaneho na palayo sa buhay na binuo ko sa Laguna. Nagmaneho ako pahilaga, hindi dahil may partikular akong destinasyon, kundi dahil ang hilaga ay parang kabaligtaran ng lahat ng iniwan ko. Gusto ko na laging makita ang sagada, ang mga bundok at ang malawak na espasyo. Naisip kong ito na ang tamang oras. Huminto ako sa isang motel sa labas ng Maynila noong unang gabi, nagbayad ng cash at naupo sa kwarto iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Karina pag-uwi niya. 7 araw ang cruise. Darating siya sa susunod na Biyernes, inaasahang papasok sa aming bahay at itutuloy ang dati niyang buhay. Sa halip, makakakita siya ng bakanteng bahay na may sold sign sa labas at isang sulat mula sa akin na nakadikit sa counter ng kusina. Isinulat ko ang sulat bago ako umalis, maikli at direkta. Karina, dahil hindi naman pala ako sapat na pamilya para isama sa cruise, naisip kong hindi rin ako sapat na pamilya para manatili sa kasal na ito. Sold na ang bahay, sold na rin ang negosyo. Pagbasa mo nito, wala na ako. Nakuha na ng nanay mo ang gusto niya, isang family cruise na wala ako. Sana ay sulit ito. Huwag mo na akong hanapin, June. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho pahilaga hanggang sa makarating ako sa Mountain Province. Nakakita ako ng isang maliit na bayan kung saan ang mga tao ay nag-iiwan pa rin ng bukas na pinto sa gabi. Nagrenta ako ng cabin sa gilid ng bayan at nanatili roon para pag-isipan ang mga susunod na hakbang. Nagsimulang tumunog ang phone ko noong Biyernes ng gabi, tumatawag si Karina mula sa cruise ship. Siguro ay nakakuha na ng signal sa isa sa mga port. Hindi ko sinagot. 6 na beses pa siyang tumawag noong gabing iyon. Pagkatapos ay tumawag ang nanay niya. Sunod ang tatay niya. Wala akong sinagot sa kanila. Sabado ng umaga, mayroon akong 14 na text messages na naghihintay. Karamihan ay galing kay Karina, mula sa pagkalito hanggang sa galit at sa huli ay panic. Bakit hindi ka sumasagot? June, hindi ito nakakatawa. Sabi ni Mama kinansela mo raw ang cruise payments. Anong nangyayari? Tawagan mo ako ngayon din. Ang huling text ay noong Linggo ng umaga. Kami na ang nagbayad para sa cruise. May ideya ka ba kung gaano kamahal iyon? Uuwi na kami ng maaga? Siguraduhin mong may magandang paliwanag ka rito. Binura ko ang lahat ng mensahe nang hindi sumasagot. Lunes ng hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Isko Monteverde. June, nakipag-ugnayan na ang abogado ng asawa mo. Nagbabanta siyang idedemanda ka para sa pinagbentahan ng bahay. Sa akin ang bahay bago kami ikasal, mahinahon kong sabi. Wala siyang legal na habol doon. Iyan din ang sinabi ko sa abogado niya. Hindi siya masaya, pero alam niyang wala siyang kaso. Gayunpaman, sinasabi rin niyang inabandona mo ang kasal at gusto niya ng spousal support.
Pinanatili naming magkahiwalay ang pera namin sa loob ng 15 taon. May sarili siyang kita at ipon. Sabihin mo sa abogado niya na kung gusto niyang ilaban ito, lalaban tayo. Pero hindi niya magugustuhan ang kahihinatnan nito. Napabuntong hinala si Isko. Talagang sinusunog mo ang lahat ng tulay, June? Isko, matagal na silang sunog. Kinikilala ko lang ang katotohanan. Martes ng umaga, naging matalino na si Karina at pinalitaw ang nanay niya para tawagan ako. Ang boses ni Martes ng umaga, naging matalino na si Karina at pinalitaw ang nanay niya para tawagan ako. Ang boses ni Teresita ay matalim at malamig nang sumagot ako. June, hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa mo, pero kailangan mong itigil ang kalokohang ito at umuwi ka na agad. Uuwi sa alin, Teresita? Ang bahay ay sold na. Hindi na ako nakatira doon. Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay nang hindi kinukonsulta ang asawa mo. Pwede, dahil bahay ko yon na binili ko bago ko papakasalan ng anak mo. Pero salamat sa pagpapatunay ng punto ko. Anong punto? Na hindi naman talaga ako naging pamilya sa inyo. Nilinaw nyo iyan nang alisin nyo ako sa cruise na ako ang nagbayad. Kaya nilinaw ko rin na tapos na akong magpanggap na bahagi ng pamilyang hindi naman ako gusto. Huwag kang exaggerate. Siyempre, pamilya ka. Gusto lang namin ng dekalidad na oras kasama ang anak namin. Kung ganoon, sana sinabi nyo na iyon sa simula pa lang sa halip na mag-text sa umaga ng araw ng pag-alis ko. Sana kinausap nyo ako bilang matanda sa halip na ituring akong istorbo. Mas lalong lumamig ang boses ni Teresita. Nagkamali si Karina na pakasalan ka. Sinabi ko na sa kanya iyan noong simula pa lang. Hindi ka naging sapat para sa kanya. Alam mo, Teresita, tama ka. Hindi ako naging sapat para kay Karina dahil ang pagiging sapat pala ay ang pagtanggap na ituring na parang walang kwenta at hindi na ako papayag doon. Binabaan ko siya bago pa siya makasagot. Miyerkules, tumawag si Danilo. Nakakagulat dahil sa 15 na taon, baka 20 beses lang kaming nag-usap ng direkta. June, si Danilo ito. Kailangan nating mag-usap bilang lalaki sa lalaki. Nakikinig ako. Nagawa mo na ang punto mo. Galit ka at may karapatan ka. Pero ang iwan ng 15 na taong kasal dahil sa isang hindi pagkakaunawaan ay sobra naman. Hindi iyon hindi pagkakaunawaan, Danilo. Sinabi ng asawa mo sa asawa ko na hindi ako pamilya. At sumang-ayon ng asawa ko nang alisin niya ako nang hindi man lang tinatanong ang panig ko. Hindi iyon maliit na bagay. Iyon ay malalim na problema sa tingin niyo sa akin. Masyado lang protective si Teresita kay Karina. Alam mo yan, wala siyang masamang ibig sabihin. Bakit sumama si Karina? Bakit hindi niya sinabing, hindi ma, asawa ko si June at kasama siya? Bakit hindi niya ipinaglaban ang kasal namin sa halip na mag-text lang? Nanahimik si Danilo. Dapat ay iba ang ginawa niya. Sang-ayon ako doon. Pero mahal ka niya, June. Lugmok na lugmok siya ngayon. Lugmok ba siya dahil mahal niya ako? O dahil lumaban na ako sa 15 taong pang-aapi? Mahabang katahimikan ulit. Anong kailangan para bumalik ka? Hindi na ako babalik, Danilo. Tapos na ako. Sabihin mo kay Karina na mag-file na ng annulment at hindi ko ito lalabanan. Magkahiwalay ang pera namin, kaya madali ang hatian. Sinabihan ko na ang abogado ko na maging patas pero matatag. Makukuha niya ang para sa kanya na hindi naman marami dahil karamihan ng ari-arian ko ay bago pa ang kasal. Itatapon mo talaga ang 15 taon dahil dito? Hindi ako ang nagtapon. Ang pamilya nyo ang gumawa niyan nang desisyunan nyo na hindi ako karapat-dapat isama sa selebrasyon nyo. Tinatanggap ko lang ang katotohanan. Huwebes ng umaga, tumawag si Karina mula sa numerong hindi ko kilala. Pagagot ko, iba ang boses niya. Mahina, hindi sigurado, malayo sa boses noong nag-text siya. June, please, kailangan nating pag-usapan ito. Anong pag-uusapan, Karina? Nagkamali ako. Dapat ay ipinagtanggol kita. Dapat sinabi ko kay mama na sasama ka kahit anong sabihin niya. Bakit hindi mo ginawa? Umiiyak na siya. Hindi ko alam. Masyado siyang mapilit at ayaw ko lang siyang kaaway. Akala ko maiintindihan mo. Maiintindihan ng alin na mas mahalaga ang damdamin ng nanay mo kaysa sa kasal natin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano, Karina?
Dahil para sa akin, pinili mo ang nanay mo. Nagdesisyon ka na ang 15 taon ay mas mababa kaysa sa iwasan ng pakikipagtalo kay Teresita. Mahal kita, June. Bakit kailangan mo pa akong mawala bago mo sabihin iyan? Bakit kailangang ibenta ko ang bahay at umalis bago mo ma-realize na dapat mo palang ipaglaban ang kasal natin? Humagulgol si Karina. Nasaan ka? Sabihin mo lang at pupunta ako riyan. Maaayos natin ito. Hindi na, dahil kahit pumunta ka rito, kahit subukan nating ayusin, walang magbabago. Ituturing pa rin akong hindi sapat ng nanay mo. Hindi pa rin ako kikilalanin ng tatay mo at uunahin mo pa rin sila dahil iyon ang ginawa mo sa buong 15 taon. Hindi totoo yan. Karina, magbigay ka ng isang beses sa loob ng 15 taon na pinili mo ako kaysa sa kanila. Isang beses na pinintasan ako ng nanay mo at ipinagtanggol mo ako. Isang beses na init sa puwera nila ako at lumaban ka. Ang katahimikan ay tumagal hanggang sa akala ko ay naputol na. Sa huli, bumulong siya, hindi ko kaya. Eksakto, kaya tapos na ito. Hindi lang dahil sa krus, kundi dahil ang krus ang huling patunay sa alam ko na noon pa. Hindi mo ako naging tunay na partner, Karina. Ako lang ang lalaking pinakasalan mo kahit ayaw ng pamilya mo. Biyernes ng umaga, eksaktong 1 linggo matapos ang text, pinirmahan ko ang huling papel sa bahay. Ang bayad sa negosyo ay pumasok na rin. Mayroon akong halos 30 milyon, walang utang at bagong buhay sa harap ko. Bumili ako ng lupa sa Mountain Province, 20 ektarya na may tanawin ng kabundukan at sapat na espasyo para magtayo ng bahay na gusto ko. Gumawa ako ng plano, simple pero matibay, isang bagay na akin lang. Nagsimula rin ako ng maliit na negosyo ng aircon, puro residential at mga installation. Malayo sa dati kong operasyon sa Laguna, pero sapat na para maging busy at magkaroon ng kita habang nagpapahinga. Nagpadala si Karina ng huling text 2 linggo matapos kong umalis. Dumating na ang mga papeles. Pinirmahan ko na. Sana mahanap mo ang hinahanap mo, June. Sorry kung hindi ko naging asawang kailangan mo. Hindi ako sumagot. Wala nang dapat sabihin. Minsan, pinapakita ng mga tao kung sino talaga sila, at ang pinakamabuting magagawa mo ay maniwala sa kanila sa unang pagkakataon. 3 buwan ang lumipas, nakatayo ako sa lupa ko habang pinapanood ang sunset nang tumunog ang phone ko. Hindi kilalang numero. Si June Reyes ba ito? Tanong ng isang babae. Depende kung sino ang nagtatanong. Ako si Nenita, kapatid ni Teresita, tita ni Karina. Halos 10 taon ko na siyang hindi nakikita. Nakatira siya sa Cebu at bihira sa mga family reunion. Sige, sabi ko nang maingat. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko lang sabihing sorry sa ginawa ng kapatid ko. Nabalitaan ko ang tungkol sa krus at sa tingin ko tama ang ginawa mong pag-alis. Nagulat ako. Salamat. Pero bakit mo ito sinasabi? Dahil ikinukuwento ni Teresita sa lahat na inabandona mo si Karina nang walang babala, na unstable kang asawa na hindi marunong makisama sa pamilya. At hindi iyon ang nangyari, di ba? Hindi nga. Inasahan ko na. Masyadong kontrolado ni Teresita ang lahat at itinuturing niyang swerte si Danilo sa kanya. Ginawa niya rin iyan sa mga dating boyfriend ni Karina. Pinapalayas niya gamit ang kanyang pagiging passive-aggressive. Nagtagal ka lang dahil pasensyoso ka. Pero yung text tungkol sa krus, sumobra na yon. Tama ka riyan. Napabuntong hinala si Nenita. Tumawag si Karina sa akin nung 1 linggo. Sira-sira ang loob niya. Ngayon lang niya na-realize ang nawala sa kanya, pero huli na. Sinasabi ni Teresita na mas mabuti siyang wala ka, pero alam ni Karina na hindi totoo yon. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil gusto kong malaman mong hindi lahat sa pamilyang iyon ay baliw. May mga nakakita kung gaano mo sinubukang ayusin ang kasal nyo sa kabila ng pakikialam ni Teresita. At sa tingin namin, deserve mong maging masaya. Salamat, Nenita, pero tapos na ang kabanatang iyon ng buhay ko. Naiintindihan ko. Gusto ko lang na may nakakaalam ng katotohanan. Pagkatapos ng tawag, nanatili ako sa lupa ko, iniisip ang huling 3 buwan. Umalis ako sa Laguna na punong-puno ng galit. Pero ngayon, ginhawa na lang ang nararamdaman ko.
Ginhawa na hindi ko na kailangang pumunta sa mga dinner kung saan may mga patama si Teresita sa karir ko. Ginhawa na hindi ko na maririnig ang tahimik na paghatol ni Danilo. Ginhawa na hindi ko na makikitang piliin ni Karina ang comfort ng magulang niya kaysa sa dignidad ko. Na-finalize ang annulment 6 na buwan matapos kong umalis. Nakuha ni Karina ang gamit niya at sasakyan. Sa akin ang lahat dahil akin naman talaga ang mga iyon bago pa kami ikasal. Patas lang. Hindi siya lumaban. Hindi humingi ng sustento. Siguro kinausap siya ni Nenita o baka na-realize niya na ang pera ay hindi makakaayos sa aming dalawa. Nabalitaan ko na bumalik siya sa poder ni na Teresita at Danilo. Siguro ay masaya sila na nasa ilalim muli ng kontrol nila ang anak nila, protektado sa mga lalaking katulad ko. Mga lalaking may lakas ng loob na umasa ng pantay na pagtrato sa sariling kasal. Hinahayaan ko na sila, hindi dahil pinatawad ko sila, kundi dahil ang galit ay lalason lang sa bago kong buhay. 1 taon matapos kong umalis, nasa isang maliit na kainan ako nang may maupong babae sa tapat ko. Mga 38 anyos siya, itim ang buhok, at may mga guhit ng tawa sa mata. Ikaw si June Reyes, di ba? Yung aircon guy na bumili sa lupa ni Mang Isko? Ako nga. Nagkakilala na ba tayo? Hindi pa, pero sana. Ako si Almira. Teacher ako sa high school at kabilili ko lang ng bahay malapit sa'yo. Yung furnace ko, parang tunog ng namamatay na balyena at sabi nila ikaw ang dapat tawagan. Natawa ako. Namamatay na balyena? Bago yan, ha? Seryoso ako. Yung ungol niya nagsisimula ng 3:00 ng madaling araw at hindi tumitigil hanggang tanghali. Akala ng mga estudyante ko nababaliw na ako kasi nakakatulog ako sa klase. Sige, sisilipin ko mamayang hapon. Ang bahay ni Almira ay gaya ng sabi niya. Maraming kahon, magulo pa at ang aircon ay talagang parang balyena. Sira na pala ang blower motor. Madaling ayusin sa loob ng 1 oras. Nagkwentuhan kami habang nagtatrabaho ako at nalaman kong galing siya sa Maynila pagkatapos ng sarili niyang annulment. Walang anak, gusto lang ng bagong simula kung saan makakapag-focus siya sa pagtuturo at pagsusulat. Anong nagdala sa iyo rito? Tanong niya habang inaabutan ako ng wrench. Mahabang kwento, pero ang summary ay inalis ako ng ex-wife ko sa isang family cruise at nagdesisyon akong tapos na akong tratuhin na parang hindi mahalaga. Tumango si Almira. Ganon din ang ex-husband ko. Laging mas mahalaga ang opinyon ng nanay niya kaysa sa akin. Sabi ko, magsama na lang sila at hahanap ako ng taong gustong makasama ako. Gaano na katagal? 2 taon. 1 taon bago nawala ang galit. 2 taon bago ako nagsimulang mag-enjoy ulit. 9 na buwan pa lang ako, sinusubukan ko pa yung bahaging mag-enjoy. Ngumiti si Almira. Kung kailangan mo ng kasama habang sinusubukan mo iyan, marunong akong magluto ng masarap na ulam at kailangan ko rin ng kausap tungkol sa buhay-buhay. Inayos ko ang aircon niya at kinalahatian ko ang singil dahil 3 beses niya akong napatawa habang gumagawa. Inimbitahan niya ako para sa dinner sa susunod na linggo. At ang dinner na iyon ay naging regular na kwentuhan tuwing Biyernes. 6 na buwan matapos kaming magkakilala, naging kami na. Walang pagmamadali, walang pilit, 2 taong nasaktan noon na dahan-dahang bumubuo ng totoo. Pinantayan niya ang mga inaasahan ko nang hindi ko kailangang ibaba ang standard ko. Ipinagtatanggol niya ako sa mga biro ng mga kaibigan niya at itinuturing akong tunay na partner. 1 taon at kalahati matapos umalis sa Laguna, nagising ako sa bahay ko kasama si Almira at na-realize kong tunay akong masaya. Hindi yung pilit na saya kay Karina, kundi tunay na kapanatagan. Nakakuha ako ng huling balita kay Karina 2 taon matapos kong umalis. Sabi ni Isko, gusto raw niya akong makausap kahit minsan lang para humingi ng tawad ng maayos. Tinanong ako ni Isko kung anong gusto kong gawin. Pinag-isipan ko ito. Gusto kong malaman kung naintindihan na niya, pero alam kong hindi na nito babaguhin ang lahat. Bubuksan lang nito ang mga sugat na tuyo na. Sabihin mo, salamat sa intensyon, sabi ko kay Isko. Pero nakapag-move on na ako. Sana siya rin.
Ibinigay ni Isko ang mensahe at iyon na ang huli kong balita sa dating buhay sa Laguna. Noong nakaraang buwan, nagpakasal kami ni Almira sa isang maliit na lodge sa kabundukan. 15 katao lang ang naroon. Lahat sila ay mga kaibigang nabuo namin sa Mountain Province. Walang komplikadong pamilya, walang biyenang ng mamaliit, walang nagtatanong kung karapat-dapat ba ako. 2 tao lang na pinili ang isa't isa, pinaliligiran ng mga taong sumusuporta. Habang nasa reception, hinila ako ni Almira sa tabi. Alam mo ba kung anong pinakagusto ko sa atin? Ano? Walang kailangang i-exclude para lang maging masaya tayo. Bumuo lang tayo ng mabuti dahil gusto nating dalawa. Tama siya. Ang tungkol sa pagkaalis ko sa cruise na yon ay nagpilit sa akin na ma-realize na 15 taon na pala akong uninvited sa sarili kong buhay. Masyado akong naging busy sa pagpilit na maging bahagi ng pamilya ni Karina, kaya nakalimutan kong bumuo ng buhay na magpapasaya sa akin. Ang cruise ang naging mitya para aminin ang katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Maaaring isipin ng iba na OA ako, na ang pagbebenta ng bahay at pag-alis dahil sa isang text ay extreme. Pero ang mga taong iyon ay hindi nabuhay sa loob ng 15 taon ng maliliit na pag-etsapwera, pangmamaliit at mensahe na tolerate lang ako pero hindi welcome. Hindi sila naupo sa mga dinner kung saan ang mga kwento ay tungkol sa buhay ni Karina bago ako dumating, na parang iyon lang ang mga magagandang panahon. Hindi nila nakitang piliin ng asawa nila ang comfort ng nanay kaysa sa kasal nila ng paulit-ulit habang nagpapanggap na normal lang ito. Ang cruise ay hindi ang problema. Iyon lang ang sandali na tumigil na ako sa pagtanggap ng pagtratong hindi ko naman dapat tinitiis. At oo, mabilis at matigas ang tugon ko. Pero minsan, ang pinakamabuting gawin ay tapusin na nang tuluyan kaysa patagalin ang isang bagay na matagal nang patay. 3 taon matapos umalis sa Laguna, halos hindi ko na naiisip si Karina. Minsan, naiisip ko kung naintindihan ba niya kung bakit ang text na iyon ang huling mitya. Kung na-realize ba niya na ang pag-alis sa asawa mo sa bakasyong siya ang nagbayad ay hindi lang pagiging walang konsiderasyon. Isa itong pahayag kung gaano mo siya kababa tinitingnan. Pero mas nakatutok ako sa buhay ko rito. Sa negosyong lumalago, sa bahay na eksaktong gusto ko. Sa asawang itinuturing akong tunay na partner sa halip na accessory lang sa pamilya niya. Nakatutok ako sa katotohanan na namumuhay ako sa buhay na mahalaga ako, kung saan ang presensya ko ay gusto, hindi lang tinitiis, kung saan walang nagtatanong kung pamilya ba ako dahil alam na nilang lahat iyon. Kung pinapanood mo ito at nasa relasyon ka, kung saan pinararamdam sa iyo na hindi ka sapat, na laging isang hakbang ka lang sa pagiging out, gusto kong malaman mo ito. Hindi iyan normal. Hindi iyan kailangang tanggapin at lalong hindi iyan dapat bigyan ng 15 taon para ayusin. Minsan, ang pinakamabuting magagawa mo ay kilalanin na deserve mo ang higit pa at magkaroon ng lakas ng loob na hanapin ito. Kahit mga hulugan iyon ng pag-iwan sa lahat ng binuo mo at pagsisimula muli sa wala. Dahil ito ang natutunan ko mula sa text message na iyon. Hindi mo mapipilit ang mga tao na makita ang halaga mo. Hindi mo makukumbinsi ang isang tao na tratuhin ka ng may respeto kung desidido silang hindi gawin iyon. At lalong hindi ka makakabuo ng masayang buhay kasama ang taong inuuna ang iwas gulo sa magulang kaysa sa iyong dignidad. Ang cruise ay dapat selebrasyon ng pamilya. Pero naging sandali ito para ma-realize na hindi naman talaga ako naging pamilya sa kanila. At nang tanggapin ko iyon, luminaw ang lahat. Hindi ko kailangang lumaban para sa pwesto sa mesa kung saan hindi naman ako gusto. Kailangan kong bumuo ng sarili kong mesa, mag-imbita ng mga taong gusto akong nandoon, at itigil ang pag-ubos ng energy sa mga relasyong noon pa sira. 3 taon nang lumipas, nakaupo ako sa veranda ko, kasama ang babaeng pinili ako nang walang pag-aalinlangan, namumuhay sa sarili kong paraan. At nagpapasalamat ako sa text message na yon dahil kung wala iyon, baka 15 na taon pa akong nagpanggap na okay lang ang lahat. Minsan, ang pinakamasamang nangyari sa'yo ang magiging pinakamagandang bagay pala. Kailangan mo lang ng lakas ng loob na tingnan ito sa ganoong paraan.
Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyo, mag-comment sa ibaba. At kung may kakilala kang tinitiis ang hindi dapat, i-share ito sa kanila. Minsan, kailangan lang marinig ng tao na okay lang na umalis sa sitwasyong nanliliit sa kanila, na okay lang mag-demand ng mas maayos, at okay lang bumuo ng bagong buhay. Salamat sa panunood at tandaan na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa mga taong nakikita ang iyong halaga. Huwag makontento sa mas mababa pa doon.